A reading of the Holy Gospel according to Matthew chapter 10 verse 26 to 33. Glory to you, O Lord. Jesus said to the 12, "Fear no one. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body and Gehenna. Are not two sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Happy Sunday, everyone. Kamusta po ang linggo natin? How's your Sunday? And ang buong nating week, no? Sa pagtatrabaho. So, sana naway nakapagsimba tayo. So, kumusta po mga kapatid? How's everyone? How's the family? At before I give my munting reflections, I would like to say thank you sa ating lahat ng mga subscribers, no? To all our subscribers, thank you very much. And to all our supporters and viewers, marami pong salamat sa inyo. At today or yesterday, Saturday, Saint John the Baptist feast, no? And yesterday also is the birthday of my daughter. A belated happy birthday, NN. We have more birthdays in years to come. At sa ating gospel ngayon, from Matthew chapter 10 verse 26 to 33, no? So, sabi ng ating Panginoon dito that fear no one. So, ano ba, kapatid? What brothers and sisters? May takot ba tayo? Of course, meron. Hindi maiwasan that every time, every day of our life, there is really fear, no? Kung anong mangyayari sa atin, lalo-lalo na, most especially if we are on the trouble, no? May sakit tayo, diyan papasok yung takot. But then, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Don't be afraid, no? Binabanggit niya dito that talk about sparrows, ano? That sabi niya, not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. So, alalahanin natin mga kapatid that kung hindi ito ipahintulot ng ating Ama sa Langit, no? Yung lahat ng mga bagay ay hindi ito mangyayari. So that's why He guaranteed us that hindi tayo matakot, no? Don't be afraid. Because ayaw ng ating Panginoon na may mangyari sa atin, but then wag lang tayong pabaya, no, sa ating mga sarili.
It's not just because sabi ng ating Panginoon, don't be afraid, ay magpabaya lang tayo, but then we have to pray hardly, stay connected with our Lord, with our God, at iwasan ang makagawa ng kasalanan. But then, in our journey, sa buhay natin dito sa mundo, sometimes we can encounter some difficulties in life, some trials that sometimes nagpapahina sa atin, make us very, very weak. So, ibigay natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. We have to entrust all these things. Because we know that kung may pananampalataya lang tayo, hindi na tayo pababayaan. At sinabi din sa atin ng ating Panginoon, our gospel today, that nothing is concealed that will not be revealed. No secret that will not be known. So yun. Whatever things na tinatago man natin, ay hindi malalaman yan balang araw. So, kung ano man ang nagawa natin, so we have to reconcile to sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran, and manalangin palagi para maiwasan natin itong mga pagkakasala. At sabi ng ating Panginoon dito, that do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Neither be afraid of the one who can destroy both soul and body and Gehenna. So yun, tandaan natin mga kapatid, that huwag tayo matakot na ang katawang ito ay mamamatay o papatayin lang ng kung sino, but ang kaluluwa ay hindi niya mapapatay. But rather, yung those who can destroy both soul and body, and Gehenna. Yun ang kakatakutan natin, dahil hindi lang katawan natin, ang katawan natin maiwan natin dito sa lupa, but our soul ay talagang doon mapunta sa everlasting death, kung tayo po ay nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan dito sa mundo. So pagbabayaran natin ito sa kabilang buhay. And sabi ng ating Panginoon, everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. So yun ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Lord Jesus Christ said this. So but ano kayang mangyayari sa mga hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos? Hindi man maipagkaila, at marami dyan sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo ay tao lang, but yung founder nila ay anghel. So sino ba mas paniwala dito, sa yung nagsasabi ng totoo? So alam nyo na yun, if you are aware. So marami ng mga sinasabi sa atin, tinuturo sa atin, that ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Siya po ay anak ng tao at anak ng Diyos. He is fully man and fully divine. So kailangan lang natin maniwala sa Kanya. So but din nakapakalungkot lang that naniniwala tayo sa Kanya na anak siya ng Diyos,
ng ating Panginoong Kristo, but then yung mga pag-uugali natin is malayo, hindi magkatugma yung ating sinasabi sa ating ginagawa. Mayroon din na kinikilala nga yung ating mahal na Panginoong Kristo, but then inaaway naman yung nanay niya. So ano bang justice doon? Sa ano ba, kapatid? What do you think? Na tayo ay sinasabi natin that we believe, we honor our Lord Jesus Christ, but then yung kanyang ina ay inaaway natin. So pag dinideny natin ang kanyang ina, pareho rin yun, dinideny natin ang ating Panginoong Kristo, doon na sinasabi mo na naniniwala ka sa kanya. But then ang kinalabasan doon ay is a big lies, because sinasabi lang ng bibig mo, pati yung puso mo is malayo, dahil sa hindi maintindihan na galit sa mahal na ina. So mga kapatid, sana naway ang linggo nating ito ay isang napaka-blessed na Sunday para sa ating lahat, at sa ating pagninilay-nilay ay naway tarak ito sa ating mga puso, ang mga sinasabi ng ating Panginoon. At una-una, first, no secret na hindi malalaman, na hindi matatago. Second, yung pagkamatay ng katawan natin, our body. But ang kakatakutan natin ay yung makapatay ng katawan at ng kaluluwa. And third, tayo ay more than sa mga sparrows o sa mga maya, we are more than many sparrows. Mas pinahalagahan tayo ng Diyos kung ang mga ibon or the sparrows ay pinahalagahan din ng Panginoon, but then we are more than many sparrows. And fourth, dapat natin i-acknowledge ang ating Panginoon sa ating buhay. Kilalanin natin siya at mabuhay tayo ayon sa kanyang tinuturo sa atin at ayon sa gustong mangyari ng ating Ama sa langit. So naway mga kapatid, ang ating buhay, kung ano man ang buhay meron tayo ngayon, iwanan natin yung kung sino ka, yung lumang ikaw, at harapin natin yung bagong ikaw. So marami pong salamat, at muli ako po'y nagpapasalamat. I'm thanking all our subscribers and viewers. Marami pong salamat sa inyong suporta at mga panalangin. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom,
and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.